Hello mga kapatid, magandang umaga. Napanood niyo po ba ang sagutan ni Philippine Coast Guard spokesperson Commodore J. Tariela at ni Marcoleta? Si Marcoleta masyadong perfectionist, pero sa kahuli-hulihan, siya rin naman ang nasusupalpal. No? Galing, no? Tinatanggi niya yung mga sinasabi niya at gusto niya perpektong-perpekto ang sasabihin ng kalaban regarding sa kanyang sinabi. Gusto niya tugmang-tugma, no? Dahil nga dito sa ginagawa ni Marcoleta, ang dami-dami niya ng kalaban. Wala na, bagsak na rin ang karir ni Marcoleta. Hindi na talaga siya uubra. Pinapalaga na siya ng kanyang kumbaga, kapag para sa Pilipinas, ang mga banat niya, pinapalaga na siya ng taong bayan. No? Lalo na ng mga iba ring may katungkulan. Akala kasi nito ni Marcoleta, kaya niya paikutin ang mga Pilipino. Akala ni Marcoleta, lahat ng sasabihin niya paniniwalaan. Pues, kung wala ng tiwala ang tao kung sino siya, mas lalong walang tiwala ang tao sa mga pinagsasabi niya. Maniniwala ba kayo mga kapatid na ang West Philippine Sea ay na-publish noong July 12, 2016, no? Na-publish ito at ito rin ang panahon na naipanalo ito ni Presidente Noynoy Aquino, no? Ayan, no? July 12, inanunsyo ng PCA na nagdesisyon ng isang arbitral tribunal na pabor sa Pilipinas sa makasaysayang kaso nito laban sa China. No? Sinabi ng Beijing na tatanggihan itong anumang desisyon ng isang international na tribunal sa isang pinagtatalunang kaso na dinala ng Pilipinas sa West Philippine Sea. July 12, inanunsyo, no, na ang ating West Philippine Sea or tayo ay nanalo regarding dito. At doon din ay kinilala ito bilang West Philippine Sea. Kaya itong si Marcoleta, yung mga haka-haka niya, yung mga sinasabi niyang panlilin lang, totoo naman yung sinabi ni Attorney Enzo, mapanlin lang talaga ito si Marcoleta. Kasi eto na, lumalabas na ang lahat ng kanyang mga pinagsasabi na hindi dapat talaga paniwalaan. Kasi may gustong mangyari to si Marcoleta no? Maka-China talaga to. May hinahangad talaga tong mga to malamang sa China, no? Siguro pangarap din nila na makapagtayo ng sekta sa China, di ba? So, yan po yung medyo naaano ng mga tao, nababanaag ng mga tao. Kasi nga mababasa mo, maririnig mo ang sinasabi ng mga tao na si Marcoleta maka-China, no? Siguro nga totoo yung sinabi ng isang kawalan demokrasya na nasa abroad na nakakaalam ng mga nangyayari na dati po siyang sundalo dito nila Enrile nung panahon ni Marcos. Hindi na sila makauwi ngayon. So sila po ay nalalaman nila ang mga pangyayari sa ibang bansa pagkat sila ay nandoon. At sila po ang mga tinaguriang kawalang demokrasya. Ang sabi nga po, gusto yatang magtayo ng simbahan itong si Marcoleta doon sa China. No? Yan po yung sinabi sa atin. Ano? At parang nakikita natin na talagang pumapanig sila sa China. At kanila nang hinuhudas ang bansang Pilipinas. So, sa pagkakataong ito, hindi talaga tayo dapat magtiwala, no? At ganun din si Marcos, dapat hindi nagtitiwala. At ano naman itong mga taga Davao lawyer na lumalaban para hindi matuloy ang impeachment kay Sara Duterte. Iniutos na po, no? At itong si Amy Marcos, traidor talaga to no? Sipin nyo, suportado niya si Chis Escudero sa hindi pagpapa-impeach kay Sara ng maaga, di ba? At ito nga suportado niya
si Chis Escudero na gawin ang impeachment kay Sara Duterte by July na, after ng SONA, no? At yan nga po, sinabi nga ni Senador Coco Pimentel na pinaiiral ng sa ating Philippine Constitution, no? Nakasaad sa ating Philippine Constitution na hindi pwede i-delay ang impeachment, no? Hindi talaga pwedeng i-delay. Nagsalita na po si Senador Coco Pimentel regarding dito sa impeachment. Totoo naman po Ito po, makikita nyo po dito kung kayo po ay may kopya ng Constitution natin, Philippine Constitution. Sa Article 11, Accountability of Public Officers, makikita nyo po dito ang Section 1 na sinasabing Public Office is a public trust. Public officers and employees must all of times be accountable to people served with utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency, act with patriotism and justice, and lead modest lives. Section 2 and Section 3, the President, the Vice President, the members of the Supreme Court, the members of the Constitutional Commissions, and the Ombudsman may be removed from office on impeachment for and conviction of culpable violation of the Constitution, treason. Ayan. Ito po, ito po yung mga violation na pwedeng i-kaso sa isang ini-impeach. Ito po. The President, the Vice President, the members of the Supreme Court, the members of the Constitutional Commissions, and the Ombudsman may be removed from office on impeachment for and conviction of culpable violation of the Constitution. Treason, bribery, graft and corruption, other high crimes, or betrayal of public trust. All other public officers and employees may be removed from office as provided by law but not by impeachment. Ayan, Ito nga po ang sabi dito, bribery, graft and corruption, and other high crimes of betrayal of public trust. All other public officers and employees may be removed from office as provided by law but not the impeachment. Ibig po sabihin, ang pwede lang i-impeach dito ay ang President, Vice President, at ang members of the Supreme Court, the members of the Constitutional Commissions, and the Ombudsman. Yun lang po ang pwedeng i-impeach. At ang mga nakasaad po dito ng mga violation ay ito nga pong bribery, graft and corruption, other high crimes, betrayal of public trust. At yung iba daw po na public officers and employees may be removed from office of provided by law. Yan. Doon po pwede na silang tawag dito sa prosecutor, Doon sila pwedeng pagkatapos iakyat sa mataas na korte, regional or sa trial court, regional at saka sa Supreme Court. Yan po yung mga hindi nakatataas. Pero yung mga nakatataas, gaya ng Presidente, Vice President, sila po yung pwedeng kasuhan ng impeachment. At yun nga po, nabanggit na natin. And sabi pa dito, the House of Representatives shall have the exclusive, ito po, Section 3 na, The House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. So, ibig sabihin, may karapatan talaga ang mga taga-kongreso na mag-file ng impeachment para sa gusto nilang i-impeach. So, hindi po din pwede na i-delay ang impeachment na to na gaya ng sinasabi ni Escudero
nahihintayin pa ang SONA na matapos bago nila i-impeach. May sariling batas si Escudero, no? Ang galing, no? Si Escudero na nailagay lang na Senate President, nagkaroon na ng sarili niyang batas. And regarding naman po dito, no? Itong si Garcia, malamang hindi ito nagbabasa ng Philippine Constitution natin. Kasi pinayagan niya ng pinayagan na makatakbo ang mga tao na kumbaga ipinagbabawal kasi sa ating Constitution ang dinastiya, no? Pero ang sabi ni Garcia, wala daw nagpapasa pa ng batas ng anti-dynasty. Matagal na pong may nagpasa ng anti-dynasty law. Kaya lang hindi ito pinapansin dahil plano talaga nila ang wala ng katapusang kauupo sa ating gobyerno. So yun po mga kapatid, no? At yan nga, naglabo-labo na sila sa West Philippine Sea, si spokesperson Tariela at saka si Marcoleta. Ito si Marcoleta, walang katigil-tigil to eh. Siya pa yung galit. Siya na nga yung mali, siya pa yung galit. Siya na yung walang malasakit sa bayan, siya pa yung galit. Matindi tong si Marcoleta. Ito ang dapat dinidisbar na para matauhan na, no? Kasi yung pagiging abogado nila, ginagamit nila sa pandadarag, ginagamit nila sa pagsisinungaling, ginagamit nila sa mga panglilito sa isipan ng taong bayan. Kaya hindi na dapat ito talaga pinakikinggan, no? Ito naman ito nga, naghain din ng reklamo si Attorney Virgilio Garcia, no? Laban sa magkapatid na Tulfo. Dahil, kung nga naman, pagtatawanan talaga tayo ng ibang bansa kung ang halos na mga senador ay magkakapatid. Ayaw natin ng mga ganito eh, kasi umiiwas talaga tayo sa pang-aagrabyado sa mamamayang Pilipino eh, no? Dami-dami nating mga Pilipino. Bakit kailangang magkakapatid i-approve ni Garcia sa COMELEC na makatakbo pare-pareho ng senadores? Isa lang dapat, okay lang. Pero yung maging tatlo, pero sabi ni Ben Tulfo, okay sa kanya ang dynasty, no? Anti-dynasty law, okay sa kanya. Pero bakit nakikipagsabayan siya ngayon? Tatlo silang magkakapatid tumatakbong senador. Eto si Erwin Tulfo, palagay na ang kalooban niya na mananalo siya, no? Pero ang dami, kaya ayan, sa galit ng mamamayang Pilipino, hindi man sila politiko, bagkus nakakaintindi lang sila ng batas, kinasuhan sila ng disqualification ang Tulfo brothers. So, marami po tayong dapat suportahan ngayon, no? At yan nga, ikaw, Senate President Escudero, maraming mas nakatatanda sa iyo ng mga senador na nakakaintindi ng batas at nagbabasa ng maigi sa ating Philippine Constitution, no? Yan po ay pakinggan nyo na si Senador Coco Pimentel na talagang nakalagay sa Constitution na hindi pwedeng i-delay ang impeachment ng isang tao. May nabasa nga ako dito na dapat mayroong 10 beses na session, then 3 beses, no? Hindi ko na po natapos kasi ito po yung ating Philippine Constitution na aking kinopya. Isipin nyo, no? Ito lang, no? Manipis pa to, no? Manipis pa para mapaloob dito ang lahat ng batas na dapat ay sundin ng mga senador at ng mga umuupong mataas na lider. Eto po, simpleng-simple. Kailangan lang nilang tuparin para mapaganda ang bansa natin, mapaayos ang sitwasyon. Pero hindi nila ito magawa sigurong basahin lahat. Bagkos yung sarili lang kagustuhan ang mga sinusunod. Nawiwindang na rin siguro ang mga presidenteng umuupo sa mga kakulitan ng mga senador at ng mga kongresista, no? Kaya hindi na lahat matutukan ng isang presidente. Una, iniisip ng presidente ang pakikisama
na walang magalit dapat sa kanya, ng mga kasama niya, no? Pangalawa, syempre, pagdating sa pera, lagi siyang hahanapan ng mga senador ng kung ano-anong pagkakagastusan or laging approach sa kanya o magsasuggest sa kanya ng gagastusan. Wala eh. Hindi matutukan ng isang presidente ang mga gawain ng mga senadores na to. Hindi rin na malaman ng presidente kung ito bang mga senador na to ay nagbabasa ng Philippine Constitution para isa-isahin nilang sundin ang nakasaad dito. Walang kakwenta-kwenta tong mga senador na umupo to. Ilang taon na mga kapatid. Please lang, palitan na natin silang lahat. No? Palitan na natin silang lahat. Ito, may kopya po ako ng istorya ng ating West Philippine Sea. Meron po tayong Philippine Constitution, no? Ayan, no? At meron din po tayong tinatawag. Ito po yung mga evidences na masasabi ko na hawak natin. Ayan, ano? Ayan, no? Ayan, ano? Ayan. Corpora delicti, no? Res ipsa loquitur. Ayan, meron po tayo nito. Ito po yung ibinigay sa akin ng hindi ko makilalang tao na hinanap pa ako doon sa ano. Dito po lahat ng mga katiwalian, no? Ayan, hindi ko pa lang po ito na itatranslate sa Tagalog. Pero andito po lahat, ano? Ayan, ang dami. Merong mga nag-react sa massacre. Ito. Nako, yung mga wedding. Andito lahat. Andito. Nako po, Mariosep. Ayan. Yung mga minamaltrato na detainee, no? Yung minamaltreat na detainee, andito, mga unsolved case. Marami po dito na sangkot ang mga hudas na nasa gobyerno, maging mga nasa sekta ng reliyon, sangkot dito, mga kapatid, yung mga sabwatan ng mga Duterte, no, yung mga missing person andito, no, yung mga pinatay sa war on drugs andito, lahat, mga kapatid. Kaya po, gusto ko lang po itong i-discuss Tagalog, no, at para maunawaan ng lahat, kasi hindi naman tayo kailangang magbasa ng English dahil hindi ganong maunawaan ng lahat. Pagkatapos, siyempre, no, kailangan ma-explain natin ng maayos. Kaya gusto ko po sana Tagalog. Kaso ito po, ang sama po nitong ebidensya na to. At saka ito po, talagang hindi ko po pinakakawalan yung ating Philippine Constitution dahil dito ko po kinukuha ang mga katwiran natin, no? At inilalaban natin ang batas natin. Ang ating kalayaang magsalita, dapat ang sasabihin natin ay makatotohanan at naayon sa ating Constitution. Salamat mga kapatid, magandang umaga po.